Magandang araw, narito po ang latest update natin hinggil nga sa tropical storm na si Paulo. Sa latest satellite image animation, mapapansin po natin na yung tinatayang sentro ng bagyong si Paulo ay malayo pa sa kalupaan ng ating bansa. Subalit, yung makapal na kaulapan nito ay tumatama na nga sa ilang bahagi po ng Southern Luzon, particular na sa southern part ng Quezon, sa nakararaming bahagi ng Bicol region at maging dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. Kaninang alauna ng hapon, ang sentro ng bagyong si Paulo ay tinatayang nasa layong 530 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Taglay ni Paulo ang lakas ng hangin na umabot hanggang 75 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin aabot hanggang 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito pakanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Bagamat malayo pa ngayon tinatayang sentro, may mga nakataas na po tayong tropical cyclone wind signals sa ilang bahagi po ng ating bansa. Ito ngayon, yung titingnan natin muna ay kung ano yung magiging pagkilos ng bagyong si Paulo in the next 2 to 3 days. Sa pinaka-latest tropical cyclone bulletin ay pinalabas nga ng Pag-asa ngayong alas 2 ng hapon, makikita po natin ang tinatayang sentro ng bagyong si Paulo kaninang alas 11 ng umaga ay malayo pa nga sa kalupaan ng ating bansa, gaya na nga ng banggit natin kanina. Subalit inaasa natin na bukas ng umaga ay posibleng nandito na siya sa vicinity ng Santiago, Isabela. So kung titingnan po natin yung ating forecast track, ang sentro ng bagyong si Paulo ay posible pong maglandfall sa either the Isabela, Aurora area. So dapat po yung mga lalawigan or mga bayan sa silangang bahagi po ng Isabela at ng Aurora ay maging handa sa potential landfall scenario bukas ng umaga. So makikita po natin, no, ito yung pinaka-center track. Pero yung area of probability, nasasakupan nga itong nakararaming ilang bahagi ng Isabela at halos yung nakararaming bahagi ng lalawigan ng Aurora sa silangang bahagi po. No? So yun yung isang ine-emphasize po natin pagdating sa pagpapaliwanag ng forecast track at ng area of probability. So ulitin po natin, no? Dapat maging handa sa potential landfall bukas ng umaga ay itong lalawigan ng Isabela at ng Aurora. Ngayon, makikita naman po natin na posibleng bukas ng gabi ay nakalagpas na po ito ng kalupaan ng ating bansa at nandito na sa West Philippine Sea. At sa darating na Sabado ng umaga ay tuluyan na itong nakalabas ng ating area of responsibility. Ngayon mapapansin natin, anong kategorya ba or lakas ang bagyo bago ito inaasahang maglandfall nga sa ating bansa, posibleng umabot po ito ng severe tropical storm category. Sa ngayon, tropical storm category, then sa paglandfall, we're not ruling out the possibility na baka lumakas pa ito. Kaya't ang pag-i-issue po natin ng Tropical Cyclone Bulletin, simula ngayong araw, ay every 3 hours na po. And then mapapansin nga natin sa darating na linggo ng umaga ay halos nandito siya sa Hainan province ng China and then generally towards Vietnam sa darating naman na Lunes ng umaga. So dahil sa pagkilos ng bagyong si Paulo, nakataas pa rin ang wind signals sa ilang bahagi ng ating bansa. Wind signal number 2 po dito sa mga areas na naka-highlight ng yellow. Itong central at saka southern portion ng Isabela. Itong northern portion ng Quirino. Northern portion ng Nueva Vizcaya. Eastern portion ng Mountain Province. Ifugao. Northern portion ng Aurora. So kapag meron tayong wind signal number 2, ibig sabihin, ang lakas na hangin mula 62 hanggang 88 kilometers per hour ay posibleng maranasan sa mga nabanggit na lalawigan or lugar in 24 hours or less. So baka isipin ng mga kababayan natin, signal number 2 na tayo pero wala pa tayong nararamdaman na sama ng panahon. No? Meron po tayong lead time or palugit. So pag signal number 2, 24 hours or less bago natin tuluyang maranasan yung lakas ng hangin associated with the wind signal. So makakapag-prepare pa po tayo hanggat maaga simula ngayong araw, hindi po ba? Pagdating naman po ng mga areas na naka-highlight ng light blue, yan po yung mga lugar na may wind signal number 1. Ang lakas naman ng hangin mula 39 hanggang 61 kilometers per hour ay posibleng maranasan sa mga lugar na ito in the next 36 hours or less. So baka kasi magtaka yung mga kababayan naman natin sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, some parts of the Southern Luzon area na maaraw pa dito sa ating lugar pero meron tayong wind signal number 1. No? Ang ibig sabihin po kasi nun, hindi naman agad-agad na mararamdaman. Meron pa po tayong palugit, lead time na 36 hours or less para mapaghandaan yung epekto, yung lakas ng hangin na aabot nga ng hanggang 61 kilometers per hour. So ang lalawigan ng Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng Quirino, ng Nueva Vizcaya, ang lalawigan ng Apayao, Abra, Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, Benguet,
Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union. Ganon din ang Pangasinan, itong northern portion ng Zambales, sa lalawigan ng Tarlac, Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Aurora, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Pampanga, northern portion ng Quezon kasama ang Pulilo Island, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, at itong Catanduanes, nakataas po ang wind signal number 1. Para sa kumpletong detalye po ng mga lugar na may wind signal, mangyari lamang bisitahin din ang aming website at naka-indicate po dito ang links sa ating presentation. Ngayon, pag may wind signal number 1 tayo, ano nga ba yung mga inaasahan natin? Yung lakas ng hangin, 39 to 61 kilometers per hour, maaring minimal or minor threat lang ito sa buhay at sa mga ari-arian. Samantala, kapag meron tayong nakataas na wind signal number 2, minor to moderate threat to life and property. Usually, kapag may signal number 2, mas malakas ang hangin. So, posibleng makapagpatumba ng ilang uri ng pananim, posibleng makasira ng mga bahay na gawa sa mga light materials, posible rin makapagpatumba ng ilang poste ng kuryente, at yung mga bahaging karagatan magiging maalon. Samantala, pag may wind signal number 1 naman, posible rin may mga paminsan-minsang pagbugso na hangin na makapagpatumba ng mga ilang uri rin ng mga pananim, usually mga maliliit na halaman. And yun nga, yung mga bahaging karagatan ay posibleng maging katamtaman hanggang sa maalon. So isang epekto po ng malalakas na hangin kapag may wind signal sa ating area ay yung epekto sa mga bahaging karagatan. So hanggat maaari, huwag nang pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat dito po sa mga lugar na may mga wind signal. Lalong-lalo na po yung mga kababayan nating mga isda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Hanggat maaari, hintayin po natin na lumampas na yung bagyo sa inyong lugar or tuluyan ang makalayo sa landmass ng ating bansa bago po tayo muling pumalaot. So yung wind signal nagpapakita or nagbibigay sa atin ng idea kung ano yung lakas ng hangin. Hindi po yung dami ng ulan, no? And from time to time, hanggat papalapit ang bagyo, maaaring yung mga lugar na may wind signal number 2 ngayon, depende po sa magiging lakas ng bagyo, habang lumalapit ng kalupaan ng ating bansa, posibleng magkaroon pa ng mas mataas na wind signal. Samantala, maaari ring lumawak yung mga lugar na may wind signal, kaya't antabayanan nyo po palagi yung 3-hourly update ng Pag-asa. Pag-usapan naman po natin ngayon yung pag-ulan na dala ng bagyong si Paulo. So sa pinaka-latest weather advisory po natin, makikita po natin yung color coding naman na pine-present natin ngayon ay patungkol sa posibleng dami ng ulan na babagsak sa mga lugar in the next 24 hours. So simula po ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, mga pag-ulan na posibleng umabot ng around more than 200 millimeters of rain sa lalawigan ng Aurora. Samantala, 100 to 200 millimeters of rain dito nga sa mga lugar na naka-highlight po ng orange. Ito po yung lalawigan ng Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, at Nueva Ecija. Yung mga lugar naman po naka-highlight ng yellow, yan po yung mga lugar na may inaasang pag-ulan mula 50 hanggang 100 millimeters of rain. Ngayon, ano ba yung threat or yung banta ng madaming pag-ulan sa inyong lugar? Lalong-lalo na po sa mga kababayan nating naninirahan sa low-lying areas at malapit po sa mga tabing ilog, posibleng makaranas po ng mga pagbaha. Sa mga low-lying areas, vulnerable sa pagbaha. Sa mga tabing ilog naman, posibleng umapaw yung level ng tubig sa inyong ilog dahil sa patuloy na pag-ulan. Or maaari namang sa mga karatig lalawigan, patuloy na nag-uulan, tumaas ang level ng ilog at nagkataon na yung outflow ay papunta sa inyong kabayanan. So dapat aware po tayo, ang ating mga local government, ating local disaster reduction managers sa mga areas na vulnerable sa flash floods. In terms of pagguho ng lupa sa mga kababayan po nating nakatira sa mga paanan ng bundok, maging alerto po, no? Lalong-lalo na kung ilang araw nang umuulan sa inyong lugar, may potential po na baka malambot na yung bahaging kalupaan, and any additional rains in the next 24 hours ay pwede pong mag-trigger ng mga pagguho ng lupa. So as early as yesterday, nagpalabas na po tayo ng mga tropical cyclone bulletin, nagbigay tayo ng babala in advance. Sana po, bago lumapit yung bagyo bukas, ay wala na po tayong paggagawing paghanda dahil totally nakapaghanda na po tayo during the last 36 hours. And then, yung pag-ulan naman natin, simula bukas ng hapon hanggang Sabado ng hapon, makikita natin na dahan-dahang lumipat yung pinakamaraming pag-ulan mula po sa silangang bahagi ng ating bansa papunta sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil kung nakita natin sa ating forecast track, yung bagyo inaasahan po natin by Saturday, nandito na sa West Philippine Sea.
Pero magdudulot pa rin ng napakaraming pag-ulan, more than 200 millimeters of rain, sa lalawigan ng La Union at sa Benguet. Ito pong mga kabundukan dito, maraming mga kababayan nating naninirahan sa malapit sa paanan ng bundok, maging alerto pa rin po sa mga posibleng pagguho ng lupa, sa mga low-lying areas, mga pagbaha naman po. Areas na naka-highlight ng orange, 100 to 200 millimeters of rain, posible naman sa Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Kalinga, Ifugao, sa lalawigan ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Pangasinan at Zambales. Samantala, yung naka-highlight po ng yellow, ang mga pag-ulan posibleng umabot ng 50 to 100 millimeters of rain. So, bukod po sa paghahanda para sa epekto ng malalakas na hangin, sa mga lugar na may wind signals, kailangan maging handa rin po tayo sa epekto ng ulan, sa dami ng pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar din po na nabanggit natin. Para po sa kumpletong detalye, maging yung mga kabayanan na posibleng makaranas ng matitinding pag-ulan, mangyari pong bisitahin ang aming website. Ang link ay provided po dito sa ating presentation. In terms of banta naman ng daluyong o yung matataas na along maaaring humampas sa mga coastal areas or dalampasigan dahil sa paparating ngayong bagyong si Paulo, mapapansin po natin sa ating mapa na may mga coastal areas po dito sa bahagi ng Aurora, sa buong Isabela at ilang bahagi ng Cagayan na naka-highlight po ng orange. Ibig sabihin, ang posibleng tumama dyan na daluyong ay mula 2.1 hanggang 3 meters ang magiging wave height po nito. Samantala, sa mga lugar or coastal areas na naka-highlight naman ng yellow, ang posibleng pagtaas ng alon ay mula 1 hanggang 2 meters. So, hanggang ngayon, or hanggat maaga pa, as much as possible, yung mga kababayan po natin sa mga coastal areas na ito, either lumikas sa mas mataas na lugar, or kung sa tingin naman po nila ay safe sa banta ng daluyong, kumbaga may kataasan yung coastal community, ay isecure po yung kanilang mga bangkas. Itali po para hindi naman po tangayin ng malalakas na pag-alon papunta sa laot at masira ang kanilang mga sasakyang pandagat. So every 3 hours po, nagbibigay tayo ng update regarding Tropical Storm Paulo. Ang susunod po nating Tropical Cyclone Bulletin ay papalabas naman mamayang alas 5 ng hapon. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting.